May kwento tayo ngayong gabi na siguradong magpapatindig ng balahibo ninyo tungkol sa isang manggagamot na nakaranas ng hindi maipaliwanag na kababalaghan. Sa panahon ng undas, isang batang pasyente ang nagdala sa kanya sa mundo ng mga multo na hindi niya inaasahan. Habang unti-unti niyang nakikita ang mga nilalang na ito, natuklasan niyang may mga multo palang naglalakad sa paligid na may sindi ang ulo, parang mga kandila sa sementeryo. Paano nga ba niya malalabanan ang mga nilalang na ito na tila ba naglalaro sa kanyang isipan at alaala? Alamin natin ang buong kwento sa video na ito. May kilala akong manggagamot na may kakaibang karanasan sa isang pasyente. Ang sabi niya, ito raw ay nangyari noong undas. Kakaiba raw talaga yung karanasan na yon. At kung hindi raw niya ito naranasan mismo, ay hindi niya ito paniniwalaan. Ang sabi niya, may batang pasyente raw siya na galing sa pamilyang magsasaka. Ang sabi ng mga magulang ng bata, ay may nakikita raw ito sa likod ng mga tao. Sa una raw ay nag-aalala siya na baka may schizophrenia yung bata. Pero habang kausap niya ito, ay unti-unti niyang nakikita yung mga nilalang na tinutukoy ng bata. Ang sabi niya, yung mga nilalang daw ay nakadikit sa likod ng mga tao. Tapos ay may mga ginagawa ito na hindi nakikita ng mga tao. Yung iba ay nakangisi lang at nakatingin sa kanya. Yung iba naman ay may mga dalang kutsilyo at sinasaksak ang taong dinidikitan nila. Yung iba naman ay may dalang lubid at sinasakal yung taong dinidikitan nila. Ang sabi niya sa bata ay psychological projection lang ang lahat ng nakikita niya. Ang ibig sabihin ay may nakikita siyang hindi niya maintindihan, kaya nagpo-project siya ng mga bagay na naiintindihan niya para maipaliwanag yun sa sarili niya. Sa madaling salita ay may nakikita siyang kakaibang bagay na hindi niya maipaliwanag, kaya naglalagay siya ng mga multo sa mga bagay na yon para lang maipaliwanag ang mga nakikita niya. Ang sabi niya sa bata ay may nakikita siyang multo sa likod ng mga tao, kaya siya rin ay nakakakita ng mga multo. Ang sabi niya ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod niya. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo. Simula raw noon ay hindi na siya tinantanan ng mga multo na nakadikit sa likod ng mga tao. Kapag may kausap siya, ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod ng taong kausap niya. Kapag nanonood siya ng TV, ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod ng mga artista. Kapag nasa labas siya, ay nakikita niya yung mga multo na nakadikit sa likod ng mga taong nakakasalubong niya. Halos mabaliw raw siya sa mga nakikita niya. Pero dahil isa siyang manggagamot, ay nagawan niya ito ng paraan. Sa tuwing makakakita siya ng multo na nakadikit sa likod ng isang tao, ay sinasabi niya sa sarili niya na hindi totoo ang mga nakikita niya. At dahil nga hindi totoo ang mga multo na yon, ay unti-unti niyang natutunan na baliwalain ang mga ito. Pero tuwing undas ay hindi niya kayang baliwalain ang mga multo. Dahil sa panahon ng undas ay hindi lang isa ang multo na nakadikit sa likod ng mga tao. Sa panahon ng undas ay may mga multo na naglalakad sa paligid. Para raw itong mga taong naglalakad sa paligid. Ang pagkakaiba lang ay may sindi ang mga ulo nila na parang kandila sa mga libingan, at habang naglalakad ang mga ito ay natutunaw ang mga ulo nila. Kaya tuwing undas ay hindi siya lumalabas ng bahay dahil natatakot siya sa mga multo na naglalakad sa paligid. Pero ang pinakanatatakutan niya ay yung multo na nakikita niya sa mga refleksyon at anino. Ang sabi niya, yung multo raw na yon ay hindi niya nakikita sa totoong buhay. Sa mga refleksyon lang at anino niya ito nakikita. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo na parang naghahamon ng away.
Kaya lang ay hindi niya ito pinapansin dahil alam niya na hindi ito totoo. Pero tuwing undas ay nakikita niya ito sa totoong buhay. Nakikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Pero kahit na nakikita niya ito sa totoong buhay, ay sinasabi pa rin niya sa sarili niya na hindi ito totoo. Kaya lang ay unti-unti raw nagkakaroon ng kapangyarihan yung multo na yon. Noong nakaraang undas ay may nangyari sa kanya na hindi niya makalimutan. Sabi niya, sumali raw siya sa pangangaluluwa. Pero habang kumakatok sa mga bahay, ay hindi na niya maalala kung kaninong bahay sila kumatok. Ang natatandaan lang niya ay may nakuhang silang kende, pero hindi niya maalala kung kanino galing yung kende. Ang sabi niya ay nilalaro ng multo ang alaala niya. Dahil sa tuwing titingin siya sa salamin, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing titingin siya sa anino niya, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing titingin siya sa mga refleksyon, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing makikita niya ito, ay maalala niya yung pangangaluluwa na hindi niya maalala. At dahil doon ay natatakot siya. Dahil alam niya na nilalaro ng multo ang alaala niya, unti-unti raw lumalakas yung multo na yon. At natatakot siya na baka balang araw ay hindi na niya ito makontrol. Kaya nagdesisyon siya na pumasok sa isip ng bata at labanan yung multo na yon. Alam niya na isang malaking pagkakamali ang gagawin niya. Pero wala na siyang pakialam dahil gusto na niyang matapos ang lahat. Gusto niyang mawala yung multo na yon. Kahit na ang kapalit ay ang buhay niya, pumasok siya sa isip ng bata at nakita niya ang mga multo na naglalakad sa paligid. May sindi ang mga ulo ng mga ito na parang kandila sa mga libingan, at habang naglalakad ang mga ito ay natutunaw ang mga ulo nila. Nakita niya na nakatayo sa gitna ng mga multo yung nilalang na nakikita niya sa mga refleksyon at anino. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo. Lumapit siya dito at sinabihan ito na hindi na siya makakalabas ng buhay. Pero wala siyang pakialam. Dahil alam niya na isa itong psychic parasite na kumakapit sa utak ng bata. At dahil nasa utak ng bata ang nilalang na ito, ay may kakayahan itong manipulahin ang nakikita ng bata. Kaya naglalagay ito ng mga multo sa likod ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakakita siya ng mga multo sa likod ng mga tao. Dahil nakakapit na rin ito sa utak niya. Nagising siya sa pagkakaidlip at napagtanto na nawawala na yung kaibigan niya. Baka isa na rin ito sa mga naglalakad na multo na may sindi ang ulo. Dahil sa mga nangyari sa kanya ay halos masira ang buhay niya. Pero wala siyang pakialam dahil alam niya na nilalaro ng nilalang na yun ang alaala niya at balang araw ay makakalimutan niya ang lahat. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng nakikita ay totoo. Pero minsan, ang takot ay nagiging totoo sa ating isipan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, at tandaan baka may multo rin sa likod mo.